Samantala, pinagbobotohan po sa mga sandaling ito sa ikatuloy na pagbasa sa Senado ang RH Bill. Nakatutok doon live si Jam Sisante. Jam? Yes, Mike, pasado na ang RH Bill dito sa Senado sa second reading at kasalukuyan ngayon nagbobotohan para sa third reading. Simply because we were Sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay, 13-8 ang naging botohan sa Reproductive Health Bill sa second reading. Ang 13 bumoto pabor dito, sina Senador Alan Peter Cayetano, RH Bill sponsor Senador Pia Cayetano, Senador Edgardo Angara, Senador Chis Escudero, co-sponsor na si Senador Miriam Defensor Santiago, Senador Ralph Recto, Senador Bongbong Marcos, Senador Loren Legarda, Senador TG Gingona, Senador Franklin Delon, Senador Kiko Pangilinan, Senador Joker Arroyo at Senador Panfilo Lacson. Ang 8 bumoto naman laban dito sina Senate President Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada, Senador Tito Soto, Senador Bong Revilla, Senador Manny Villar, Senador Antonio Trillanes IV, Senador Coco Pimentel at Senador Gringo Honasan. Nakatakda lang dapat magbotohan ngayong araw sa second reading, pero dahil certified as urgent ng Malacanang ang RH Bill, diniretso na ang botohan sa third reading. Bago ang botohan sa second reading, nagmungkahi muna si Soto ng mahigit 20 amendments sa RH Bill. Tinanggap ni Senador Pia Cayetano ang mga mungkahi ni Soto laban sa abortion, tulad ng pagdadagdag ng katagang non-abortifacients sa klase ng family planning method na ibibigay ng gobyerno. Iminungkahi ni Soto na tanggalin ang katagang pleasurable and safe sexual experiences sa definisyon ng sexual health, pero natalo ang kanyang proposed amendment sa botong 13-7. Muli rin sinubukan ni Soto na ipatanggal ang salitang satisfying sa phrase na safe and satisfying sex sa ilalim ng definisyon ng reproductive health, pero hindi na ito inaksyonan ng Senado dahil natalakay na ito dati at natalo sa botohan. Sa ilalim ng panukala, kasama dapat sa supplies ng pampublikong ospital at health centers ang modern methods ng family planning kabilang ang contraceptives. Sa ilalim ng Senate version, hindi pwedeng bigyan ng access sa modern methods ng family planning ang mga minor de edad kung walang written consent o sulat ng pahintulot mula sa kanilang magulang o guardian. Sa ilalim din ng RH Bill, kailangan din magkaroon ng age-appropriate reproductive health education para sa adolescents o kabataan. Sa panukala, nilalarawan ng adolescents bilang edad 10 hanggang 11. May sa ngayon ay kasalukuyan ngang nagaganap yung botohan dito on third reading dito sa RH Bill. Nominal yung voting, ibig sabihin isa-isang tumatayo yung mga senador at pinapaliwanag yung kanilang mga boto. Sa ngayon, around 4 o 5 senador na yung nakakapagpaliwanag ng kanilang mga boto. At inaasahan nga na pagka naipasa na on third reading yung panukala dito sa Senado at sa Kamara, pwede na silang magsagawa ng Bicameral Conference Committee kung saan pag-uusapan nila at aayusin nila yung mga magkakaibang probisyon sa panukala. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante.